Matamis na panaginip, T-Rex. Naku, baka gutom ang Carnotaurus. Shh! Carnotaurus, tulog na ang lahat. Shh! Maghintay ka dito, babalik agad ako. Kasama ang pinakamasarap na pancakes. Matamis na panaginip din, oh. Naku, baka gutom ang Atrociraptor. Kailangan kong magmadali. Paparating na ako. Tulog na ang lahat. Masayang panaginip, Dino. Shh! Allosaurus, tulog na ang lahat. Yuck! Kailangan ko nang magpalit ngayon. Muli? Yuck! Ang daming dumi! Panahon na para magpalit, Allosaurus. Aking munting Dino, huwag kang umiyak. Magpahinga kang mabuti, Dino. Naku, gutom na si T-Rex ngayon. Kailangan ko siyang pakainin. Halika na, tara. Halika dito, T-Rex. Maghintay ka dito, paparating na ang pagkain. Buksan natin. Masyadong maliit ang croissant na ito para sa napakalaking dino. Gawin natin itong mas malaki. Isang malaking croissant para sa malaking dino. Naku, nasaan ang T-Rex ko? Oh, galing sa labas ang tunog. Ayan ka na, pasaway na din, oh. Tara na. Umuwi na tayo. Oras ng pagkain. Yung croissant.
Mag-enjoy ka sa inumin mo. Mabait na bata. Oh, T-Rex. Panahon na para matulog. Matulog ka ng mahimbing, T-Rex. Nasaan ang lahat ng mga dino ko? Nandyan lang yun. Hindi dito. Nahuli kita. Oh, elepante lang pala. Kailangan kong makahanap ng dinosaur. Naririnig mo ba yon? Nagmumula ito doon. Nahuli kita, makulit na bata. Panahon na para balutin ka para hindi ka na makatakbo ulit. Dito ka lang, Carnotaurus. Wala nang tatakbo. Hindi ko mahanap si Atitua Raptor. Anong gumagalaw? Nahanap kita. Wala nang palihim na pag-alis, Atitua Raptor. Nakakarinig ako ng pamilyar na tunog ng dino. Ayoko! Ha, nahuli ko ang buntot mo. Nahuli ka na. Balutin kita ng mahigpit, Dino. Dito lang kayo, mga malilikot na dino. Tumigil ka, gigisingin mo ang lahat. Ikaw, makulit na bata, huminto ka dyan. Halika na, tayo na. 1, 2, 3, 4. Sa wakas, nandito na lahat ng mga dino. Guys, tingnan nyo naman ang mga malambot na dinosaur na ito. T-Rex! Wow, tingnan mo itong T-Rex. Pwede itong mas stretch, mas squish at umungo. Guys, may masayang ideya ako para sa isang eksperimento. Halika't subukan natin ito. Ang eksperimento na ito ay punuin ang mga laruan ng tubig at tingnan kung ano ang mangyayari kapag sobra ang tubig. Ngayon ay walang laman, kaya ilagay natin ang hose sa loob. Kapag pinupuno natin ng tubig ang rubber toy, mas maraming tubig ang pumapasok, mas tumataas ang presyon. At ang tubig ay malakas na tinutulak ang mga dingding ng laruan. Gawin lamang ang eksperimento na ito kasama ang isang nakatatanda. Hindi ko alam kung kailan ito puputok. Ang laki nito. Napakalaking T-Rex ito. Pati si Velociraptor Blue. Nabuhay ang mga laruan ko. Hindi ko ito inaasahan. Kailangan ko ng tumakbo. Kailangan ko ng taguan. Ang maliit na bahay na ito ang perpektong taguan. Wow! Ang mga dinosaur na ito ay parang nangaakit na kunin sila. Pyroraptor, Gigantosaurus, Velociraptor Echo. Wow! Sobrang stretchy. Kapag hinihila o pinipindot mo ang rubber toy, nagbabago ang hugis nito dahil ito ay elastiko. Astig talaga. Tara sa labas at may eksperimento tayo, guys.
Maghanda ka na. Dino, pupunuin na kita ng tubig ngayon. Okay. Gawin lamang ang eksperimento na ito kasama ang isang nakatatanda. Parang lobo ang laruan natin. Habang pinupuno natin ng tubig, lalo itong nagiinat ng goma. Naku, magtago tayo. Doon ako magtatago. Isa sa mga paborito kong dinosaur ang Carnotaurus. At alin ang paborito mo? Wow, sobrang stretchy. Ang pag-iinat ay nakakatulong sa atin na maintindihan kung paano gumagana ang mga bola, laruan at goma. Pinili ko ang 3 paborito kong dinosaur. Maglaro tayo kasama sila sa labas. Gawin lamang ang eksperimento na ito kasama ang isang nakatatanda. Ang goma ay mabilis na nagiinat. Ngayon ay kailangan nating maghintay. Naku, naging higante ang mga laruan ko. Kailangan kong tumakbo. Oh, nandito ka rin pala. Pwede ba akong sumali? Sarge, bilisan mo. Ang elastikong material ay maaaring maginat at bumalik sa orihinal nitong hugis. Ang batas ng pag-iinat sa aksyon. Habang hinila mo o pinuno sila, lalo silang nag-iinat, pero hanggang sa limitasyon lang. Kapag hinila mo ng matagal, maaari itong masira o pumotok. Tara na sa labas at gawin ang eksperimento ng pag-overfill ngayon. Ang layunin ng eksperimento ng pag-overfill ng tubig ay upang makita kung ano ang mangyayari sa stretchy na material kapag nagdagdag tayo ng mas marami pang tubig. Pagmamasdan natin kung paano lumalaki ang laruan, paano pumapasok ang presyon, at ano ang mangyayari kapag hindi na ito makapagginat. Nakakatulong ito sa atin upang matutunan ang tungkol sa elasticity, presyon, at limitasyon ng mga materials. At ito'y naging malaking dinosaur. Ito si Velociraptor Charlie, T-Rex at Spinosaurus. Hindi ko inasahan na mangyayari ito. Panahon na para punuin kita ng tubig. Tingnan ang tiyan niya. Ang astig. Mukhang hanggang dyan lang siya. Oh, hindi. Lumalaki ang mga laruan ko. Nakita mo ba ang nangyari? Ah, ito ay Mosasaurus. Nakakatakot sila. Mga kaibigan, ano ang gagawin natin sa mga dinosaur natin ngayon? Alam ko na. Kailangan nating hanapin ang ating magic wand para gawing laruan muli ang lahat ng dino. Sarge, hanapin natin ito agad. Wala rito. Wala rin dito. Baka nasa taas. Wala dun. Nasaan ang magic wand na ito? Mga kaibigan, nahanap ko na. Sana'y pala rin ako. Pupunta ako para gawing laruan ulit ang aking mga dino. Buena suerte. Ito ay Tyrannosaurus Rex at Velociraptor Blue. Pareho silang mga dinosaur na kumakain ng carn. Mayroon silang matutulis na ngipin at kuko para mahuli ang kanilang pagkain. Pareho silang galing sa parehong pamilya ng dino na tinatawag na theropods. Kuha kita! Ah, tingnan mo. Pararaptor, Giganotosaurus Velociraptor Echo.
Oh, wow! Ang tatlong dinosaur na ito ay kumakain ng karne. Mayroon silang matutulis na ngipin at kuko. Oh, dahan-dahan lang. Ito ay Carnotaurus at Trex at Velociraptor Blue. Panahon ng bumalik. Ito ay sina Velociraptor Charlie, Trex at Spinosaurus. Tingnan ang kanilang mga kulay, orange, pula at berde. Kailangan kong magingat. Lahat sila ay may malakas na kasanayan sa pangangaso. Sila'y mabilis at matalino. Gawin nating muli ang mga dinosaur na ito bilang mga laruan. Wow! Tingnan mo, ito ay Mosasaurus. Wow! Ito ay ang Dilophosaurus at Velociraptor. Panahon na para ibalik ka. Mga kaibigan, nakolekta natin ang lahat ng dino. Mas masaya ito kaysa tumakbo mula sa mga higanteng dino. Ngayon, natutunan natin na kayang ipaliwanag ng agham ang kahit na ang pinakawalang katuturang bagay mula sa paglaki ng mga laruan hanggang sa mga higanteng dino. At ang pagiging mausisa ay nagdudulot ng mga kamanghamanghang pagtuklas. Tama, iyan, Steffi. Ngayon, natutunan ko kung paano gumagana ang batas ng pagunat sa pamamagitan ng pagmasid dito habang nangyayari. Napakasaya talagang matuto ng mga bagong bagay habang naglalaro. Alex, alamin natin ang mga kawili-wiling katotohanan tungkol sa mga hayop. Sige, gawin natin yan, Eva. Eva, nakalimutan natin ang isang laruan. Tara, hanapin natin ito. Halika na, halika na. Hintay, Alex! Naririnig mo ba ang tunog na yan? Oh, Matindi ito. anong gagawin natin ngayon? Kailangan natin gawing mga laruan muli ang mga hayop. Oh, alam ko na, hanap tayo ng magic wand. Magandang ideya. Halika na, halika na, halika na! Ako! Bilis, naririnig ko ang mga hayop. Ayan ang magic wand natin. Sana gumana ito. Tara na! Alex, naririnig mo ba yan? Oh, nakakatakot. Sino sa tingin ninyo yan? Isang leon, isang tiger o isang pantera? Ito ay puting leon. Wow, tama yan! Ang mga puting leon ay napakabihira, kaya't sa maraming taon inakala ng mga tao na ito ay alamat lamang. Ang kanilang puting balahibo ay mula sa isang bihirang gene na tinatawag na color inhibitor gene. Psych! Alex, ang cute nila. Baka pwede nating i-keep? Hindi, Eva, hindi pwede. Kailangan nating ibalik sila sa pagiging mga laruan. Psych! Ang cute talaga nila. Kailangan pa nating maghanap ng iba. Tara na. Tara na! Ito ay zebra. Alam mo ba na ang mga zebra ay may mga natatanging guhit na katulad ng ating mga fingerprint? At saka, magagaling tumakbo ang mga zebra, kaya mas mabuti pang tumakbo na tayo. Panahon na para ibalik ka. Ito ay gorilla. Ang mga gorilla ang pinakamalaking primate sa mundo.
Wow! Ang mga gorilla ay nakikipag-usap gamit ang higit sa 20 iba't ibang tunog. Napakalakas ng mga gorilla. Kaya nilang buhatin ang mga bagay na 0 beses ang kanilang timbang. Kayang matutunan ng mga gorilla ang sign language, gumamit ng mga kasangkapan at magresolba ng mga problema. Ibalikan na natin sa mga laruan mo. Ito ay isang anteater. Mahilig ang mga anteater sa mga insekto. Karaniwan silang kumakain ng mga langgam at anay hanggang 30,000 sa isang araw. Wala silang mga ngipin, ginagamit nila ang kanilang mahahabang malagkit na dila para kuhanin ang mga insekto parang vacuum. Ang kanilang dila ay napakahaba, umaabot hanggang 23 pulgada. Panahon na para bumalik sa ibang mga laruan. Tingnan mo ito. Ito ay isang giant Pacific octopus, ang pinakamalaking octopus sa mundo. Pwede itong lumaki na kasing laki ng kotse. Kayang magbago ng kulay at tekstura ng mga octopus parang bato, buhangin at damong dagat. Oh, tingnan mo, nagbago talaga ng kulay. Oh, basa ito. Ito ay mga alpaka. Ang mga alpaka ay kumakain ng halaman. Napakapala kaibigan nila kaya minsan ay ayaw nila ng nag-iisa at minsan silang dumura. Ang mga alpaka ay dumudura kapag sila ay nagtatalo tungkol sa pagkain o espasyo. At tingnan mo, mayroong koala kasama ang kanyang anak. Ang mga koala ay may matatalim na kuko at malalakas na paa na tumutulong sa kanila na umakyat sa mga puno ng mahusay. Ang batang koala na tinatawag na Joey ay pinapanganak na kasing laki ng isang jelly bean. Ang cute! Ang mga koala ay natutulog ng hanggang 20 oras sa isang araw. Maaari mo bang paniwalaan yun? Ito ay isang kamelyo. Ang mga kamelyo ay sobrang umiinom ng tubig. Kaya nilang uminom ng hanggang 52 galon ng tubig sa isang inuman. Ang mga kamelyo ay makapagdala ng mga tao at kagamitan sa mga paglalakbay sa disyerto. Napakainit, pero kayang-kaya ng mga kamelyo ang napakataas na temperatura at hindi sila nasusunog sa araw dahil sa kanilang makapal na balahibo. Ibalik kita sa iyong mga kaibigan. Ako. Mahal ko ang aking dragon toy. Naku, buhay ang aking dragon toy. Naku. Oh, Diyos ko! Ano ang ginagawa nito dito? Nakakatakot. Hindi ito mukhang isa sa aking mga laruan. Yeva, ito ang aking bagong dragon toy. Salamat sa pagsalba sa akin. Nakita mo ba iyon? Ito ay isang kabayo na Clydesdale at isang ba. Ang kabayo na Clydesdale ay kasing taas ng isang manlalaro ng basketball at may bigat na parang maliit na sasakyan. Kaya nilang hilahin ang napapakabigat na mga kariton, mga gamit sa sakahan at kahit mga kalesa na puno ng tao. Ang mga baka ay maaaring maging napakalaki at may bigat na parang maliit na sasakyan din. Napakalakas ng kanilang mga katawan. Away, ikaw, huminto ka! Kailangan kong ibalik sila sa pagiging laruan ngayon din o kung hindi sisirain nila ang lahat. Ito ay isang Komodo dragon. Ang mga Komodo dragon ang pinakamalaking butiki sa Earth. Napakalakas ng kanilang mga buntot na isang hampas ay maaaring magpatumba ng buong malaking hayop. At saka, naaamoy nila gamit ang kanilang dila. Kaya nilang tumakbo ng mabilis, lumanggoy ng mahusay at umakyat pa sa mga puno. Oh! Siya!
Oh, nakolekta natin silang lahat. Mga kaibigan, mag-quiz tayo ng kaunti para makita kung natatatandaan ninyo ang mga pangalan ng mga hayop at ang mga impormasyon tungkol sa kanila. Ano ang pangalan ng hayop na ito? Ito ay puting leon. At ngayon, ano ang pangalan ng hayop na ito? Tama, mga kaibigan. Ito ay isang anteater. At ano ang pangalan ng hayop na ito? Ito ay isang giant Pacific octopus. Alex, ano ito? Akala ko nakolekta na natin lahat ng mga hayop. Hindi ko alam, Yeva. Mga kaibigan ako ito. Niloko ko kayo. Oh, ikaw na Pilyong. Yeva, Alex, alam mo ba na ang mga buhaya ay natutulog na bukas ang isang mata? Hindi ko alam yon. Ang saya nito. Sana ay marami kayong natutunan ng mga cool na bagay ngayon.